So what's up guys? For today's video, pag-usapan natin ng convex at bakit siya nagiging popular ngayon sa software industry. Yung nalaman ko din to, sobrang gusto kong itry agad kasi nga dahil sa real-time features niya at marami pang iba. Isipin nyo siya bilang isang database, server functions, and real-time sync na pinagsama sa isang platform. So kung familiar kayo sa Supabase o sa Firebase, sa Upright, nasa ganong space siya pero ang focus ng convex ay developer experience. So mas mabilis nang makakapag-setup ng apps na gusto mong gawin dahil sobrang dali niyang gamitin at i-setup. At ang pinaka game changer talaga dito ay lahat ng queries ay reactive. Kapag nagbago ang data, kusa itong magbabago sa UI mo nang hindi mo kailangang i-setup ang mga WebSocket o komplikadong state managements. Si Convex na ang gumagawa ng lahat ng pag-fetching at pag-retrieve ng data para sa'yo. So sa pag-setup ng Convex, click lang natin to. Punta tayo sa folder na gusto natin paggawan. Open terminal, and then paste lang natin dito. Enter. So tanong tayo kung anong app. Test Convex. So kung anong app ang gusto mo. Next.js, mas familiar ako dyan. At ito, built-in na rin siya. Kukonect niya sa auth. So kung kailangan mo ng authentication sa app mo, yan, pwede kang mag-command ng clerk, authkit, at convex auth. So sa ngayon, wag muna. Yan lang natin. So yan, nag-install lang siya. At magbalikan na lang natin yan pag tapos na. So yan, tapos na siya guys. Then punta na tayo sa folder, test convex. And then npm handle. So yung project. So ito na gagawa na siya ng cloud database. Kasing ko siya sa dashboard nyo. Yan. Yan, pwede yung local or cloud. So cloud muna tayo. Kung set ang Convex AI, sige. So usually sa kung may existing app kayo na gusto nyo gamitin itong convex, pwede din. Susunod na yun. Pero ngayon ano muna natin to, tutorial. So ayan, ready na yung setup natin. Click lang natin itong localhost para makita natin kung anong kinalabasan. So yeah, ito na agad yun. And para mapunta ka sa, medyo may delay lang siya. Siyempre, depende sa internet nyo yan. Pero real time siya. So, punta naman tayo sa dashboard niya. So, ayan. Convex.dev. So, login na kayo. Nakalagin kasi ako. So ayan, gumawa na siya ng pusa ng table. So ayan yung mga testing ko dyan. May ginagawa na ako yung ibang app. So ito yung bagong gawa. Click lang natin. Then ayan na siya. So ito, connect na yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na real time. So pag tayo dyan, mag-add siya dyan. Mag-delete tayo dito is mag-delete din siya dito sa UI natin. So hindi niya kailangan mag-fetch, di ba? Yun o, sobrang lupit. So kung may in-edit ka din dyan, dito pwedeng edit. Ito yung 0 kasi nyo, may 0 dito sa UI natin. So ito pag may iba, enter lang natin. Natin enter 5, enter, watch off. Iba na rin siya. So real time talaga. So yun ang kagandahan sa kanya. Wala tayong sinesetup dyan. So open natin yung folder. So yan.
ito yung convex folder. Bali dito tayo mag-set up ng additional nating values, tables na gusto nating i-add pa. So pakita ko sa inyo, pag gagawa tayo ng bagong tables, dito na lang din. So task, so ganyan lang, define schema, then kung anong schema ng table mo. So example, gusto mo ng task name, of course, and be that kung anong pangalan, kung anong type ng data ang gusto mong ma-receive dito. So pwedeng any, pero hindi recommended. So task name, string siya, so pwedeng string. Bigyan natin string. Next, task is done. So pwede siya is boolean, and then is task description, pwede siyang optional. So hindi mo kailangan mag-ano, pero kailangan din na siyang lagyan ng type pa ako maglalagay. String din, course description siya. Oops, error. May kulang ba tayo? Sorry, mali to. Define table siya. Define table. So hindi siya define schema kasi nasa schema na tayo. Sorry for that. So watch this. So yan, naggagawa na tayo ng bagong table. At yan, convex function ready. So means nagawa na siya ng tables dito. Yan, pansin nyo, real time din. So empty pa siya. So ganun yung sinasabi ko na hindi natin kailangan mag-setup dito. Wala ng manual configuration sa database kasi pwede natin siyang ayusin dito. So yung gusto ko tayong i-add dito na due date, task due, task deadline pala. So yan, be that, yeah, so watch that. So building, automatic nag-building siya at nag-push. So ayan, kasi natin yung task, add documents. Pwede tayo mag-add ng documents. Ayan, task deadline. Maganda siya, di ba? So, yun lang, sobrang lupit niya. So sunod natin kung paano i-queue or paano i-modify yung data na to. Sobrang dali lang din. Nakagawa na tayo ng table na task. So tingnan natin kung paano siya kunin, paano siya gamitin, at paano i-modify yung data doon. So tayo sa code. Ayan, nakagawa na tayo ng task. So next step natin dyan is gagawa tayo ng functions kagaya nito, yung sa default nya. So tayo gumawa tayo ng bagong schema at ito yung gagamitin natin. So una gagawa lang tayo ng function. So para sa consistent kung ano siya dito, yun na rin yung papangalan natin. Madaling hanapin. So task.ts. So yun, then export lang natin. So itong generated na to, bali lahat yan siya yung dyan ako compile yung mga ginagawa natin. So gumawa tayo ng table. Ngayon meron na siyang generate na code dito at yun yung export natin dito. Get, so wait lang, export cons get task. So query yan. So dito natin kukunin yun sa generated server, generated/server. So yan, tapos callback functions, kunin natin ng context ng table na yun, and then ctx dot, ayan, marami siyang options. Run query, ito yung schedule functions, storage db auth, yan. So db muna tayo, and then query, yeah, and then the table name, yan, automatic na siyang lalabas kung ano yung available na table natin. So sa task tayo, and then that collect, yeah.
So, yan, pwede natin siyang gamitin sa ating front end. I-delete natin ito lahat. So, boilerplate, RFC. Yung page. So, cons. So, kukunin natin yung data sa ginawa nating functions na task. Ito, kukunin natin yung get task dyan para may render sa ating front end. So, cons task. So, query. Use query naman pag dito na sa front end. So, use query sa Convex React. Then, query reference. So, bale, sa generated din ito, folder, dito ko na-compile ng convex yung mga gawa natin. Ito, schema, saka yung function, dito niya nilalagay lahat. So, lahat ng mga server functions dito natin kukunin. So, API, yan. Sila ating reference doon. So, yan, generated. Tapos yung API. And then, pwede natin siyang gamitin. API dot, yan, task, and then dot get task. So, yung get task na yan, kung ano nilagay natin dito, dapat yun siya. So, palitan natin ito ng all task. And then, yan, mag-error na siya dito. Dapat all task na siya. All task. So, yan, render na natin. Page task. Which one? Task. And then, render natin. So, task dot task map. Pero dapat task. Oh, sorry, hindi natin na i-return. So, yan. And then, task. Ayan, that map, kailangan natin i-return. And then, each task. Return natin ng span. Return. Hindi ko nakakutan. Return. Yan. And then, span. Ngayon natin lalabas ito lahat ng task.id and task.name. So, sa front end natin, okay, kailangan natin siyang gamitan ng use client. So, since ito yung requirement sa Next.js, so yan, may task na tayo. Okay, pero nakuha na niya, kailangan lang natin ng key. Okay, key task.id. And then, yan, real time na siya. So, tingnan nyo, pag nag-add tayo dito or in-edit natin, yan, convex app. Yun, real time siya nababago. So, pag nag-add tayo dyan, mag-update din siya kusa sa UI niya. Hindi nyo kailangan ng use effect. So, napakadaling setup. So, hindi na tayo mahirapan na setup ng fetching ulit para maging refresh yung data natin. Agad naman tayo ng input at add button. Makapagad tayo ng task. So, click tayo sa code natin and yan, magad tayo ng button. So, cons state muna tayo, new task, set new task, then equal to use state. To begin with, it's empty string, and then input type of text, and then on change set new task, the target that value, and then yung value niya is value is the new task, basic React, and then the button itself, click, you need to, so dapat tayong function, iba muna tayo. So ayan, convex app. So yan, so set
lang natin. Center. Center. So, ayan. And then, gagawa na tayo ng add task. So, balik tayo sa task. Export cons add task. Hindi na siya query, mutation na siya. So, mutation naman, ang ginagamit naman tong mutation para mag-add edit lit. So, mutation args and then kung anong arguments niya. Example, task name equal to v dot string. Task is done. Optional yung task deadline natin. Task. Wait lang. Ikaw muna natin siya ng handler. And then yan, wait tayo, ctx.db. Insert. Since mag-insert tayo, hindi natin siya na async. So, async muna natin siya. Kasi kailangan natin ng wait. So, yeah, ctx and then yung args. And then sa insert, kung saan tayo mag-insert, yan lalabas yung table. Kung saan tayo mag-insert, and then yung data. So sa args, task name is equal to args dot task name, and then the task stand is equal to args dot is done. So iba tayo na additional data dito is done to be a v dot boolean. So yun yung gagamitin natin ngayon sa is done that is done. So yan, yun ang ating add task. Medyo ano lang sa una, pero yan na yun. So gagamitin lang natin siya dito tulad ng kukulang natin siya cons add task. So use query, so use mutation naman ngayon. So reference ulit, then task, add task. So ngayon papasa na natin siya sa ating add button. Pero ano yung papasa natin? Nangingi siya ng task name. So yun yung ating new task. And then kailangan pala siya na naka-object. So ayan, object natin, task name is equal to new task, and then is done. Ayun, default lang natin siya sa false sa unang entry. Siyempre task, hindi pa siya tapos. So ayan, try natin kung gagana. So new task, ayun, gumana na siya. Teka, ayusin lang natin. ul, then return, then li. Okay, so ayan, so add tayo. Nice. So yun, nakapag na tayo at real time siya. So ito sa inyo na real time siya. So yan, open natin. So pag nag-add tayo dyan ng to other tab, malupit, nag-add na din siya dito sa ibang browser na naka-open sa kanya. So live talaga siya nang hindi natin ginagamitan ng mga use effect, fetch again, diba? Sobrang convenient niya para sa ating mga developer na mas mabilis na tayo makapagawa ng application natin. So yun lang mga dev. So kung may tutunan kayo at kung naguluhan, just comment down below kung anong thoughts nyo dito sa Convex din, kung gagamitin nyo ba siya.
So, yun lang. Please like and subscribe para sa iba pang video na gagawin natin tungkol sa programming at yun, sa AI na din. Thank you for watching and see you soon.